Sa kalagitnaan ng isang marangyang tanghalian, isang matinis na sigaw ang sumira sa eleganteng katahimikan ng restoran. "Hinto, wag mong kainin yan!" Isang batang lalaki ang biglang sumugod papasok sa silid at pinatalsik ang plato mula sa kamay ng isang bilyonaryo. Sumunod ang mga nagulat na hiyaw at galit na mga titig na ibinato sa kanya. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, napalitan ang lahat ng katahimikan ng matinding pagkabigla. Ang pagkain ay may lason. At ang pinakakakilakilabot, ang taong may pakana ng lahat ay maaring naroon pa rin, kalma lang na pinapanood ang lahat habang nagaganap ito. Nakatago sa marangyang distrito ng lungsod, ang Park Avenue Cafe ay isang lihim na tagpuan ng mga may kaya para lamang sa mga elite. Sa likod ng mga disenyadong kasuotan at mamahaling putahe, mayroong ibang mundo, isang lugar ng impluensya, kayamanan at mga pag-uusap na kayang baguhin ang takbo ng buong ekonomiya. Sa pinakaprestihiyosong mesa ng silid, nakaupo si Domingo Santiago, isang real estate tycoon na may bilyon-bilyong halaga kasama ang mas bata niyang asawang si Romina. Si Domingo, ngayon ay 72 anyos, ay may taglay pa ring tindig at kumpiyansa ng isang lalaking dating pumipirma ng multimilyong kontrata sa isang simpleng handshake. Ang kaniyang mga mata, matalas ngunit pagod, ay nakasilip sa likod ng gintong salamin. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na inayos, ang kanyang kasuotang custom-made ay walang kapintasan, at isang mamahaling relo ang kumikislap sa kanyang pulso. Lahat ng ito'y simbolo ng isang matagumpay na buhay. Si Romina naman ay larawan ng kagandahan. May porselanang kutis, tuwid na itim na buhok at pulang-pulang labi na tila galing sa pahina ng isang fashion magazine. Isang makinang na diamond bracelet ang nasa kanyang pulso habang walang pakialam na nagbabrowse sa kanyang cellphone. Halos walang pansin sa kanyang asawa. Tahimik silang kumakain habang palihim na pinagmasdan ni Domingo si Romina. Nag-iisip, ano kaya ang laman ng isip niya? Kahit 7 taon na silang kasal, nanatili pa ring misteryo ang babae sa kanya. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Romina, isang perpekto, malamig ng ngiti, at muling bumalik sa kanyang telepono. Napabuntong hininga si Domingo. Hindi na siya bata at alam niyang alam ito ni Romina. Samantala, sa labas ng cafe, isang 14 na anyos na binatilyo na si Pablo Santos ang naghihintay ng kanyang school bus, nakasandal sa poste ng ilaw, may backpack sa balikat. Mukha siyang mas matanda sa kanyang edad dahil sa kanyang tangkad at kumpiyansang tindig. Ang kanyang ama, si Colonel Danilo Santos, isang respetadong pinuno ng Navy SEALs, ang nagpalaki sa kanya sa ilalim ng disiplina at mga halagang tulad ng tapang, dangal at responsibilidad. Maayos ang uniforme ni Pablo, tuwid ang pagkakatali ng kanyang kurbata, mukha siyang karaniwang estudyante. Pero hindi siya ordinaryo. Mula sa kinatatayuan niya, pinagmasdan ni Pablo ang mga tao sa loob ng kafe sa pamamagitan ng malalaking salamin nito. Likas na sa kanya, itinuro ito ng kanyang ama, laging magmasid sa paligid. Hindi pa niya alam pero magbabago ang kanyang buhay sa araw na iyon. Sa likod ng salamin, may nakita si Pablo na nagpahinto sa kanya. Si Romina Santiago, suot ang nakakasilaw na pulang seda, ay bahagyang yumuko palapit kay Domingo. Maingat at halos hindi halata ang kilos, pero may kakaiba. Hindi siya humahawak kay Domingo, ang kamay niya ay dahan-dahang ipinasok sa kanyang designer bag na nasa tabi ng kanyang upuan. Nakita ni Pablo, may inilabas siyang maliit na malinaw na bote na may laman na walang kulay na likido. Sanay at maingat ang kilos niya, parang hindi ito ang unang beses. Binuksan niya ang bote ng napakabilis at ibinuhos ang likido sa sopas ni Domingo. Hindi pa naihahain ng kutsara pero ilang segundo na lang napatigil si Pablo habang ang puso niya ay parang papunit na sa lakas ng tibok.
Tinuro ng ama niya, kapag may mali, dapat magsalita ka. Ang pananatiling tahimik ay laging pinakamasamang pagpipilian. Pero hindi ito basta kalokohan o paglabag sa batas. Buhay ang nakataya. Mahigpit niyang kinuyom ang mga strap ng kanyang backpack na mutla ang mga kamao. Sa loob ng kafe, tila normal pa rin ang lahat. Ngumiti si Romina ng mahinahon. Walang nakapansin sa ginawa niya. Naglalakad ang mga waiter, tawanan, kwentuhan, ingay ng pinggan, at si Domingo Santiago ay ilang segundo na lang sa pag-inom ng lason. Tanging si Pablo lang ang nakakita sa katotohanan. Wala siyang ebidensya, kapangyarihan o sino mang maniniwala sa isang binatilyo. Pero hindi siya maaaring manahimik. Parang bumagal ang oras habang itinaas ni Domingo ang kutsara, inikot ang sopas at itinapat ito sa kanyang bibig. Bawat kilos ay parang slow motion kay Pablo. Isa pang segundo at huwag! Tumakbo si Pablo patungo sa pinto ng kafe. Sumisigaw gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Huwag mong kainin yan! Tumigil ang lahat, nabigla ang buong restaurant sa katahimikan. Naputol ang mga usapan, ang kalansing ng mga plato, maging ang mga yapak. Lahat ng mata ay napatingin kay Pablo, hingal, pawis at ang mga kamaong nakasara sa magkabilang gilid. Hindi niya kayang hayaan itong mangyari, kailangan niyang kumilos. Sa gitna ng kafe, nanatiling nakataas ang kutsara ni Domingo, napatigil si Romina. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, unay pagkabigla, sumunod ay pagkailang at pagkatapos isang malamig at matalas na tingin. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kalkuladong pag-iisip. Maingat niyang ibinaba ang baso ng alak at hinarap si Pablo na may titig na parang kayang maghiwa ng salamin. Matinis at malamig ang kanyang boses. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Nanginginig man ang tinig ni Pablo, hindi siya umurong. Hindi niya dapat kainin yan, mas malakas na sabi niya, nakita ko. Nakita kitang may inilagay sa sopas niya. Unti-unting kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng kafe, palakas ng palakas na parang alon na dumaragdag ng lakas. Sa simula, puro pagkabigla at pagkalito, isang estudyante sumisigaw sa loob ng isang mamahaling restoran. Pero habang nagkatinginan ng mga tao sa paligid, unti-unting pumasok ang pag-aalinlangan. May kakaiba. Ang hinalay dumanas ng pagyelo sa hangin. Napakurap si Domingo Santiago, halatang naguguluhan. Anong sinasabi mo? Anong inilagay sa sopas? Napakurap din si Romina tapos biglang tumawa, mabilis, matinis at masakit sa tenga. Hindi ito masaya, ito'y pangungutya. Kalokohan ito, mariin niyang sabi, bahagyang umiling habang humarap sa mga nanonood na bisita. Hindi niya nga kami kilala. Domingo, seryoso ka ba? Papayagan mong sirain ng kung sinong bata ang tanghalian mo? Isang kalkuladong atake, sinapul niya ang pride ni Domingo, ginamit ang sosyal na estado bilang sandata. Nanikip ang dibdib ni Pablo sa inis. Hindi siya basta bata sa kalye. Ang kanyang ama ay isang Navy SEAL, isang leader na nagturo sa kanya ng katotohanan, tapang at paninindigan. Pero sa mundong ito ng mamahaling kasuotan at kinang ng mga kubyertos, para sa kanila, isa lang siyang estrangherong maingay. Pero hindi siya umurong. Hindi ako basta batang kalye, malinaw na sabi ni Pablo, lumalaban sa tono ni Romina. Nakita ko ang ginawa mo. Kumuha ka ng maliit na bote at may ibinuhos ka sa sopas niya. Nakita ko mismo. May ilang humugot ng hininga sa gulat, dahan-dahang ibinaba ni Domingo ang kutsara sa mesa. Ngayon, wala na sa kanyang mga mata ang pagkalito, pinalitan ito ng pagsusuri. Hindi na niya tinitingnan si Romina bilang asawa, kundi bilang isang posibilidad na banta. Parang negosyanteng nagdududa sa kasunduang hindi nakapanipaniwala. Romina, anya, mas mababa na ang tono ng boses pero mabigat. Anong sinasabi ng batang to? Ramdam ni Romina ang bigat ng sitwasyon. Ang sandaling ito ang magpapasya, mananatili ba siyang kontrolado o tuluyang mawawala ang lahat?
Seryoso ka ba talaga? Sagot niya, puno ng pagkabigla ang boses. Ako ang asawa mo, magagawa yon? Klasikong depensa, gamitin ang papel ng inosente, perpektong asawa. Imposibleng siya isang elegante at pulidong babae ang may sala. Pero may isang problema. Hindi naging bilyonaryo si Domingo Santiago sa pagiging inosente, lalong bumigat ang tensyon sa kafe. Nakatingkadong nakatayo si Pablo, nakalapat ang mga kamao sa gilid, matatag ang tingin. Hindi niya alam kung maniniwala si Domingo, pero alam niyang hindi siya pwedeng umatras ngayon. Kinagat ni Domingo ng banayad ang kanyang labi, tapos marahang itinaas ang mangkok ng sopas. Hindi para kainin, kundi upang siyasatin. Iniangat ito malapit sa kanyang ilong. Tumigil ang oras. Nanigas si Romina kaunti lang, pero sapat para mapansin. At napansin ni Pablo. Mas mahalaga, napansin din ni Domingo. Bakit parang kabado ka, Romina? Tanong ni Domingo, dahan-dahan at matigas ang boses, may halong hinala sa bawat salita. Napakakurap si Romina, agad na pinilit ngumiti. Dahil nakakabaliw ito, sagot niya, pilit pinapanatili ang kaswal na tono. May batang papasok at aakusahan ako ng pagpatay. Siyempre magugulat ako. Pero kahit pa mahinahon ang kanyang tono, may nararamdamang tensyon sa ilalim nito. Mahirap man halata pero totoo. Maingat na ibinaba ni Domingo ang mangkok. Wala na siyang balak tikman ito. Nagbago na ang katahimikan sa silid. Hindi na ito pagkalito, ito ay pag-iingat. Nagsimulang magtanong ng mga tao sa kanilang isip, si Romina Santiago ba, ang maganda at may klasing asawa ng isang bilyonaryo, ay may tinatagong madilim na lihim? Ramdam ni Pablo ang bigat sa dibdib, pero may kasabay na ginhawa. Nagawa niya ito, napigilan niya si Domingo sa pagkain ng lason, pero alam niyang hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Nag-iba ang enerhiya ng silid. Nang una siyang sumigaw, nakatingin ang lahat dahil sa kaguluhan. Ngayon, ang lahat ay nakatingin kay Romina. Ang duda ay hindi na kay Pablo, lumipat na ito. Ngunit hindi niya iniinda ang buong silid. Nakatutok ang tingin niya kay Domingo, ang lalaking nagbaba ng kutsara na hindi nabingi sa babala, wala nang balikan. Nakita ko siyang may nilagay sa sopas. Muling sinabi ni Pablo, mas malakas, mas matatag, mas panatag. Muling tumalim ang tingin ni Domingo, direkta sa kanyang asawa. Ang kanyang mukhay naging matigas, determinadong parang negosyanteng kumakalkula ng delikadong investment. Totoo ba yun, Romina? Tanong niya, malamig ang boses, pero may matulis na gilid. Bahagyang itinaas ni Romina ang ulo at tumawa ng tuyo, walang halong saya. Kabaliwan, mahinang sabi niya, sinulyapan ng mga tahimik na bisitang nanunood. Isang teenager, mag-aakusa sa kanya, pero may nagbago sa kanyang mukha. Ang tawa niya ay pantakip lang sa ilalim noon. Ang pinakaunang bitak sa kanyang kumpiyansa. Nakita ito ni Domingo, ipinulupot niya ang mga braso sa kanyang dibdib, isang kilos na palatandaan na madalas niyang gawin tuwing nakakaramdam ng pagsisinungaling. Parang sigurado tong batang to, mahinang wika niya. Tumawa ulit si Romina pero ngayon mas malamig, mas matalas. Sigurado, Domingo, nakikinig ka ba talaga sa isang bata na parang investigador? Humarap siya kay Pablo, mas nanlilisik ang mga mata. Alam mo ba kung sino ako? Ramdam ni Pablo ang takot na gumagapang sa kanyang likod, pero hindi siya umatras. Wala akong pakialam kung sino ka, matatag niyang sagot. Ang mahalaga lang ay kung ano ang nakita ko. Mas malakas ang tama ng sagot na iyon kaysa inaasahan ni Romina. Napatigil siya, isang segundo ng pag-aalinlangan. Hindi niya inakalang ang isang binatilyo ay kayang tumingin sa kanyang mata nang hindi natitinag. Gusto na sana niyang umatake, sirain ang lakas ng loob ng bata, pero alam niya ang pagkawala ng kontrol ay magpapalabas ng kanyang tunay na motibo. Ang matatalinong kontrabida, kalma lang. Kaya inayos ni Romina ang ekspresyon niya.
Pinanipis ang anyo, ginawang parang wala lang ang lahat, parang isang nakakatawang abala lang. Sige, kung ganun, mahina niyang sabi, halos mapaglaro ang tono. Ano sa tingin mo ang nilagay ko sa sopas, ha, bata? Nagduda si Pablo, hindi niya alam. Anong klaseng lason yon, may amoy ba? Wala siyang sagot, ang meron lang siya ay ang nakita niya. At alam yun ni Romina, hindi mo alam, di ba? Mas mahinahon na ngayon ang boses niya, halos inaangkin ang pagiging ina. May nakita kang maliit na bagay, inisip mo kung ano iyon, at ngayon akala mo alam mo na lahat. May ilang mesa na muling natawa ng mahina, nagsimulang magduda ulit ang ilan, bumabalik na ang agos ng opinyon. Ramdam ni Pablo ang lamig na bumabalot sa kanyang dibdib. Matalino si Romina, binabaliktad niya ang kwento, pero bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Domingo, at sa pagkakataong ito, wala na ni isang bahid ng init sa kanyang tinig. Magaling ka talagang umiwas sa tanong, sabi ni Domingo, matatag ang boses. Kaya uulitin ko, may nilagay ka ba sa sopas ko o wala? Napakislot si Romina. Bahagya lang, bahagyang nagkuyom ang kanyang mga daliri, halos hindi pansinin, pero nahuli iyon ni Domingo. Sa dami ng taon niyang nakitungo sa mga sinungaling at tuso sa negosyo, kabisado na niya ang mga maliliit na senyales. At ang mumunting pag-aalinlangan na iyon, nagsabi ng higit pa sa kahit anong paliwanag. Imbes na direktang sumagot, tinawag ni Romina ang isang waiter. Tama na to, matalim niyang sabi. Bigyan mo ako ng bagong mangkok, lumamig na tong isa. Isang taktika, panlilihis ng usapan. Pero hindi yon kinagat ni Domingo. Alam na niya ang galaw na ito. Ilang ulit na niyang nakita sa mga taong desperadong makaalis sa alanganin. Nagkuyom din ng kamao si Pablo. Hindi niya hahayaang makaligtas si Romina sa katotohanan ng ganun lang kadali. Kung wala kang kasalanan, mariin niyang sabi, ikaw ang kumain ng sopas. Nag-echo ang mga salita sa buong kafe tulad ng kulog. Lahat ng ulo ay lumingon kay Romina. Muling tumahimik ang buong lugar. Pinanipis ni Domingo ang kanyang mga mata. Tumawa si Romina, mahina lang ngayon, pero walang kahit katiting na saya. Napakabata naman ng ideyang yan, sarkastikong sabi niya. Pero kahit pa ganun, hindi pa rin niya tinikman ang sopas. At iyon, higit sa lahat ang nagpahinto kay Domingo. Makapal ang katahimikan sa kafe, parang hangin bago sumabog ang bagyo. Ang lahat ng panauhin ay nakatutok sa iisang mesa. Ang mesa ng isang bilyonaryo, ng kanyang magandang asawa at ng isang binatilyong yumanig sa lahat. Patuloy pa ring bumubuga ng singaw ang sopas, hindi pa rin natitikman. Matatag na nakatayo si Pablo, malakas ang kabog ng dibdib, pero hindi siya umatras. Nasabi na niya ang katotohanan, at ngayon handa siyang panindigan ito kahit sinong pumigil. Huminga siya ng malalim, nakatutok ang mata kay Romina. Kung wala kang tinatago, aniya ang boses parang talim, hayaan mong ipatest ang sopas. Nanigas ang panga ni Romina. Ang malamig niyang titig ay bahagyang kumurap, unang senyales ng totoong pagkairita. Alam niyang tumatakbo ang oras. Habang tumatagal ito, lalo siyang nawawalan ng kontrol. Pero hindi siya pwedeng magpanik, hindi pa. Niyakap niya ang sarili, tinipon ang kanyang anyo. Wala kayong ebidensya, mariin niyang sabi. Bakit maniniwala ang kahit sino sa isang random na bata kaysa sa akin? Masakit ang salitang yon. Muling nanahimik ang kafe, pero hindi dahil sa pag-aalinlangan, dahil nakita nila ang totoo, ang pangmamaliit. Isang sulyap sa kung paanong iniisip ng mayayaman ang ibang tao. Sa kanilang mga mata, hindi kabilang si Pablo rito. Wala siya sa lugar. Hindi siya welcome, pero nanindigan si Pablo. Hindi ko kailangang maging importante, tahimik niyang sagot. Ang kailangan ko lang ay ako ang nakakita ng totoo. Kumalabog ang kutsara ni Domingo sa mesa nang tuluyan niya itong ibaba. Hindi na siya nakatingin sa kanyang asawa bilang kapareha.
Tinititigan niya ito tulad ng isang estrangherong pinagkakatiwalaan na lang sa papel, parang kontratang hinahanap ang butas. Romina, bigat ng kanyang boses, bakit magsasabi ng ganito ang batang to? Napatawa si Romina pero pilit ang tunog. Domingo, hindi ko akalain na madadala ka ng sinabi lang ng isang teenager. Pero mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa armrest ng upuan, tuwid, matigas. Isa pang senyales, isa pang babala. Lumakas ang mga bulungan sa paligid. Bakit ayaw niyang ipacheck yung sopas? Bulong ng isa. Kung inosente siya, anong problema? Tanong ng isa pa. Isang babaeng naka-fur coat ay yumuko sa asawa. Mukha siyang takot, bulong niya. Ramdam ni Romina ang lahat ng ito, ang pagkabasag ng kontrol. Ang imahe niyang maingat na hinabi, unti-unting nadudurog. Tumayo siya bigla, nakalapat ang mga palad sa mesa, ang tingin niya ay matalim kay Pablo. Sobra na ang pagpapasensya ko, sigaw niya malamig at matalim ang boses. Akala mo ba basta-basta ka na lang papasok dito, magsisinungaling at babaligtarin ang lahat laban sa akin? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Isa itong pagpapakitang lakas, purong intimidasyon. Pero hindi natinag si Pablo. Hindi ako nagsisinungaling, matatag niyang sabi. Alam mo yan. Tumingin siya kay Domingo at nakita niya ito, ang pag-aalinlangan. Hindi na siya tinitingnan ni Domingo bilang asawa. Nakikita na niya ang katotohanan. At alam yon ni Romina, ramdam niyang kumakalas ang huling hibla ng tiwala. Napasinghap siya, tapos napatawa mapait. Nakakatawa na ito, bulong niya umiiling. Tumingin siya kay Domingo, nanlilisik ang mga mata. Itatapon mo ba talaga ang lahat ng pinagsamahan natin dahil sa akusasyon ng isang bata? Isang huling desperadong hirit, isang emosyonal na dagok, pero hindi agad sumagot si Domingo. Ang tingin niya'y bumaling mula sa sopas, pabalik sa kanya. Tumahimik ang lahat, parang hatol na hindi pa binibigkas. Ramdam ni Pablo, nasa sangandaan si Domingo, loyalidad o lohika. Kailangan na niyang kumilos. Kailangan niyang sabihin ang huling pahayag na maaring magtulak ng desisyon. Huminga si Pablo ng malalim. Kung talagang may tiwala ka sa kanya, mahinang sabi niya, hayaan mo siyang unang sumubo. Tumigil si Romina. Ngayon, ni hindi na siya nagtangkang tumawa. Tahimik ang buong kafe, parang huminto ang oras. Lahat ay yumuko, nakikiramdam, naghihintay. Ang sopas na iyon hindi na pagkain. Isa na itong patunay. Isang sentro ng isang tahimik na digmaan. Isang mangkok na may hawak ng lahat ng sagot. Sinubukang panatilihin ni Romina ang composure niya pero nagtaksil ang katawan niya, maliliit na galaw, matitigas na kilos at isang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Hindi na niya kayang pekein ang pagiging kalmado, hindi na kapani-paniwala. At doon bumukas ang pinto ng kafe, marahang nag-click. 2 pulis ang pumasok, suot ang maiitim na uniforme. Hindi sila nagmadali, hindi sila sumigaw. Pero sapat ang presensiya nila upang patigilin ang buong silid. Namutla si Romina. Ang isa, matangkad, matalim ang tingin, maikli ang gupit, lumapit sa gitna. Pinagmasdan niya ang buong kafe at ang tingin ay dumapo sa mesa kung saan umiikot ang lahat. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Kalma ang boses, pero punong-puno ng autoridad. Lumapit si Pablo nang walang pag-aalinlangan, itinuturo ang mangkok ng sopas sa harap ni Domingo na patuloy pa ring umuusok. Nakita ko siyang may ibinuhos sa sopas na yan, sabi niya ng malakas, malinaw at may kumpiyansa ang boses. Kung may lason yan, maaari siyang mamatay. Ang mga bulungan sa kafe ay biglang lumakas, naging isang alon ng pag-uusap. Nagtinginan ng mga tao, may halong pagkagulat at kaba. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakaupo si Romina, matigas, nanginginig ang mga kamay sa pagkakahawak sa armrest ng kanyang upuan habang pilit pinananatiling kalmado ang sarili. Pero unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak. Tumingin si Domingo kay Pablo tapos sa mga pulis.
Walang emosyon sa kanyang mukha. Tahimik siya ng ilang segundo. Waring iniisa-isa ang bawat detalye sa kanyang isip. At sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Ipates yan! Tumama ang kanyang mga salita parang putok ng baril. Mabilis, matalas at walang balikan. Biglang tumayo si Romina. Ang tunog ng pagkaskas ng kanyang upuan sa marmol ay sumilay sa buong kafe. "Huwag niyong gagalawin yan!" Sigaw niya, mataas ang boses, puno ng takot. Wala na ang kinis at kontrol. Lahat ng mata ay tumingin sa kanya. Ang kanyang pagsigaw ang nagbunyag ng totoo. Wala nang inosente ang magre-react ng ganon. At alam niya ito, kaya agad niyang tinangka itong ayusin. Ang ibig kong sabihin, mabilis niyang sabi, pilit pinapakalma ang boses. "Pribadong usapin ito, hindi ko kailangang mapahiya sa publiko." Pero hindi naapektuhan ng matangkad na pulis. Pinanood niya si Romina ng mabuti at sa mga mata niya ay naroon ang karanasan. Maraming beses na niyang nakita ang ganitong eksena. Isang taong pilit pinapanatili ang maskara pero unti-unting bumibigay. Tumango siya sa kanyang kasamang opisyal at lumapit sa mesa. "Kailangan naming kunin ang sopas para sa pagsusuri," mariin niyang sabi. Isang waiter ang agad lumapit, dala ang espesyal na lalagyan. Maingat at tahimik nilang isinara at isinilid ang sopas upang mapag-aralan. Hindi gumalaw si Romina, pero kitang-kita ang tensyon sa kanyang katawan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, baon ang kuko sa palad. Ramdam niya ang malamig na bugso ng kawalan ng kontrol. At sa unang pagkakataon, sa araw na iyon, napagtanto niyang baka hindi siya manalo ngayon. Pinagmasdan siya ni Pablo ng mabuti, bawat galaw, bawat ekspresyon. Minsan sinabi ng ama niya, ang hayop na naipit sa sulok ang palaging nagpapakita ng tunay na kulay. At sa sandaling ito, ganito na si Romina, nakakulong, galit at nawawala ang kontrol. Pero alam ni Pablo, hindi pa tapos ito. Ang mga katulad ni Romina, hindi basta sumusuko. Kinagat ni Romina ang labi, lumingalinga, waring naghahanap ng daan palabas. At doon nagbago ang kanyang ekspresyon, halong desperasyon at galit. Humarap siya kay Pablo at ang boses niya ay puno ng lason. "Bakit kayo nakikinig sa batang ito? Isa lang siyang sinungaling. Baka gawa-gawa lang niya ang lahat para sa pansin o pera." Muling umalingaw-ngaw ang duda. May ilang nagsimulang magbulungan, may ilan na muling nagdalawang isip, pero hindi umatras si Pablo. Tinutok niya ang tingin kay Romina at sagot niya'y puno ng paninindigan. "Kung nagsisinungaling ako, patunayan mong mali ako, ikaw ang kumain ng sopas." Muling natahimik ang kafe. Lahat ay napatingin kay Romina, naghihintay ng sagot. Pero wala siyang sinabi. Lumipas ang ilang segundo. Nanginginig ang labi niya, mabilis ang paglingon ng kanyang mga mata. Pero hindi niya tinikman ang sopas at sa katahimikang iyon, nakita ng lahat ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Domingo mula sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Romina ng walang pag-ibig, walang lambing, kundi sa mata ng isang taong paulit-ulit ng niloko. "Romina," yan niya mababa, ngunit matatag ang boses. "Nagkumpisal ka na kahit wala kang sinabing salita." Lumapit ang opisyal, kinuha ang posas. "Romina Santiago, inaaresto ka sa tangkang paglalason kay Domingo Santiago." Napatigil si Romina. "Hindi!" sigaw niya umatras. "Mali ito, wala akong ginawa." Nanginginig ang boses niya, puno ng takot, pero wala ni isa ang lumapit para tulungan siya. Wala nang naniniwala. Ang imaheng matagal niyang binuo, elegante, kontrolado, basag na. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kafe. Ang dating magarang babae na nakasuot ng pulang seda, ngayon ay mukhang wala na sa sarili. Nanginginig ang mga kamay, nanlalaki ang mga mata. Hindi na siya ang makisig na asawa ng isang bilyonaryo. Isa na siyang taong tuluyang gumuho. Maingat na kinuha ng pulis ang sopas at inilagay ito sa evidence bag. At sa isang huling bugso ng galit, sinampal ni Romina ang mesa, hingal na hingal.
Sige na, sigaw niya. Ako nga, wala na akong pakialam. Matagal na siyang dapat patay. Napuno ng hiyawan at hinga ang buong silid. May mga nagtakip ng bibig, ang iba'y nanatiling nakaupo. Bingi sa lahat maliban sa sinabi niya. Parang binagsakan ng suntok ang buong kafe. Maging ang mga pulis ay napatigil, nabigla sa tapat at mabangis na pag-amin. Hindi makagalaw si Domingo. Nakatitig lang siya sa babaeng ilang taon niyang minahal, ang babaeng inakalang nagmamahal din sa kanya. Mabilis ang paghinga ni Romina, taas-baba ang kanyang dibdib. Puno ng puot ang mukha. Gusto mong malaman ang totoo, Domingo? Mahinang sabi niya pero nanlalagablab ang tono. Kinamuhian ko ang bawat araw ng pagiging asawa mo. Isa lang akong ibon sa gintong hawla. Sa'yo ang kapangyarihan. Sa'yo ang kontrol. Isa lang akong dekorasyon at nagsawa na ako. Namumutla si Domingo. Gusto mo talaga akong patayin? Bulong niya, halos hindi marinig. Napatawa si Romina, basag ang tawa, walang saya, walang galit. Puro kawalan. Hindi lang gusto. Matagal ko na yang pinagplanuhan. Hindi mo man lang napansin. Masyado kang abala sa pera mo, sa sarili mo. Hindi mo man lang ako nakita. Tahimik ang mga pulis. Wari nabibingi sa bigat ng emosyon. Pati si Pablo ay napatigil, nagulat sa kabagsikan ng kanyang pag-amin. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad, puro galit, puro paninisi. Pero si Domingo hindi sumigaw, hindi nagalit, nakatayo lang siya, nakatitig sa kanya. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi sakit. Ang uri ng sakit na tanging nararamdaman ng taong natuklasang hindi kailanman minahal ng taong pinakamahal niya. Iwinasiwas ni Romina ang kanyang buhok, pabalik sa likod, matalim at halos tila tagumpay ang galaw. Parang isang pasaning matagal na niyang pasan ay tuluyan na niyang binitiwan. Ngayon, alam na ng lahat, malakas niyang sabi. Habang unti-unting lumilitaw ang pilit ng ngiti sa kanyang mukha. May pait sa bawat salita habang humarap siya sa natigilang mga panauhin. Tingnan niyo ang lalaking hinangaan ninyo ng dekada, si Domingo Santiago, makapangyarihan iginagalang, pero hindi man lang niya napansin na mismong asawa niya ang gustong pumatay sa kanya. Tumahimik ang buong kafe, isang nakapangingilabot na katahimikan. Walang nagtangkang magsalita o gumalaw. Nakatayo si Romina, tuwid ang likod, parang siya pa ang nagtagumpay. Pero tumagos sa kanyang pagtatanghal ang boses ng pulis, matulis at malinaw. Romina Santiago, inaresto ka sa kasong tangkang pagpatay. Lumapit ang opisyal, hawak ang posas. Biglang nawala ang ngiti ni Romina. Hindi! Sigaw niya umatras ng patagilid. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi ito pwedeng mangyari. Pero hindi nagbago ang sitwasyon. Lumapit ang pulis, walang pag-aalinlangan. Nanatili si Pablo sa kinatatayuan niya, tahimik na pinapanood ang lahat. Alam niyang tama ang ginawa niya. Naipaglaban niya ang isang buhay, pero nang tumingin siya kay Domingo nakaupo, tulalang nakatitig sa kawalan, napagtanto niya ang mas malalim na katotohanan, hindi lahat ng sugat ay nakikita, at may mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Narinig ang malamig na klik ng bakal nang ikinabit ang posa sa mga pulso ni Romina. Nagpumiglas siya, tuluyan nang nawalan ng kontrol, tuluyang nagkakandawala. Wala na ang pulidong imahe. Ang babaeng nakapulang seda ay naglaho na. Ang natiray isang nilalang na kinain ng galit, takot at desperasyon. Pakawalan niyo ako! Sigaw niya, basag ang boses. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Dapat sa akin ang lahat. Ang mundong ito, para sa akin na to. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mga dingding ng kafe, tila halong kabaliwan at pagdadalamhati. Ang mga bisita'y napaurong hindi dahil sa pagkondena, kundi sa takot. Takot na makasaksi ng isang bagay na masyadong totoo, masyadong pangit, hindi bagay sa ganitong magarang lugar. Tumigil na ang mga bulong-bulungan. Wala nang humanga kay Romina, ang dating iniidolo sa mga magasin, pinupuri sa ganda at gilas.
ay ngayon ay nabunyag, isang kriminal na pilit kumakapit sa huling kapangyarihang nalalabi sa kanya. Sa gitna ng bagyo, si Domingo Santiago ay parang estatwa. Yukong-yuko, bahagyang nanginginig ang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita, hindi gumalaw. Tila nilamon ng isang pagkabigla na masyadong mabigat para sa kahit sinong tao. Lahat sa paligid ay naglaho sa kanyang paningin. Ang isipan niya ay binalikan ang mga alaala ni Romina, ang ngiti niya, ang haplos, ang malalambing na salitang dati kanyang pinaniniwalaan. Mga romantikong gabi, lihim na halakhakan. Ngunit ngayon, lahat yon ay marumi, lahat ay may batik ng pagtataksil. Hindi siya minahal. Kailanman, hindi siya naging mahal. Ang minahal lang nito ay kayamanan, kapangyarihan. At nang maging hadlang siya, pinili nitong patayin siya. Ang pinakamasakit ay hindi ang ginawa ni Romina, kundi kung gaano siya katagal hindi ito nakita. Isang lalaking nagtatag ng imperyo, lumamang sa mga karibal at pinuno ng mundo ng real estate ay nabulag sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa tabi ng babaeng katuwang niyang natutulog sa loob ng 7 taon. Tahimik na nakatayo si Pablo, hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita, hindi siya naghahanap ng papuri, hindi niya ginawa ito para sa parangal. Pero may naramdaman siya, isang mabigat na kahungkagan. Nakagawa siya ng tama, ngunit sa paggawa nito, winasak niya ang ilusyon ng isang tao. Nagligtas siya ng buhay, pero naging saksi rin siya sa pagkawasak ng isang pagkatao. Inihanda na ng mga pulis ang pag-alis kay Romina, pero hindi pa siya tapos. Ang kanyang boses ay puno ng lason, kahit nanginginig na ang katawan sa takot. Domingo, bulong niya tila hising, huwag mong akalaing makakatakas ka sa akin ng ganon lang. Akala mo ba dito na matatapos to? Ngunit sa likod ng galit na iyon ay may bahid ng takot. Puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Dahan-dahang tumingin si Domingo sa kanya. Wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi kawalan. Tinitigan niya ito gaya ng pagtingin sa isang estranghero. Wala siyang sinabing kahit ano, pero hindi pa rin tumigil si Romina. Pagsisisihan mo to, sigaw niya pilit kumakawala. Dapat matagal ka ng patay, Domingo. Sinira ng batang yan ang lahat. Ramdam ni Pablo ang ginaw ng puot na ipinukol sa kanya. Alam niya kung nagkaroon si Romina ng pagkakataon, maaring siya rin ay pinatay o sino mang humarang sa kanyang daan. Pero ngayon wala nang ikalawang pagkakataon. Binuksan ng mga pulis ang pintuan ng kafe, pilit na inalis si Romina. Huling beses umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw bago tuluyang isinara ang pinto at pagkatapos katahimikan. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng pinto, dala ang alikabok at ginaw ng labas. Parang nilinis nito ang mga bakas ng isang baluktot na kwento, puno ng pagtataksil, panlilinlang at kasakiman. Lumingon si Pablo kay Domingo. Nandoon pa rin ang lalaki, hindi gumagalaw, hindi pa rin tinitikman ang pagkain. Parang tumigil ang oras sa paligid niya, parang tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 10 minuto. Tumutunog pa rin ang relo niya, pero parang wala na itong saysay. Isang buhay na ginugol sa kapangyarihan at kayamanan, pero hindi man lang niya nakita ang katotohanang nasa tabi niya gabi-gabi. Pero dahan-dahan tumingala si Domingo. Nagtagpo ang mata nila ni Pablo. Nagbago na ang ekspresyon niya. Wala na ang pagkalito, wala na ang pagdududa. Ang natira, katahimikan, pagod, at marahil kaunting pasasalamat. Iniligtas mo ang buhay ko, mahinang sabi ni Domingo, garalgal ang boses, bawat salita ay mabigat. Hindi alam ni Pablo kung ano ang isasagot. Hindi niya ito ginawa para sa papuri. Hindi para sa gantimpala, pero alam niya ang isang bagay, si Domingo ay buhay pa. At dahil doon, may pag-asang maghilom. Siguro mula sa araw na ito, matututo si Domingo Santiago na tumingin sa mundo ng mas totoo.
Nanatiling mabigat ang hangin sa kafe, wakas na ang eksena pero ang epekto nito hindi pa nawawala. Naresto na si Romina Santiago, pero ang mga anino niya hindi pa lubusang nawala. May ilang costumer ang tahimik na tumayo at umalis. Ang iba'y nanatili pabulong na nag-uusap, pero lahat ay paminsan-minsan tumitingin sa iisang direksyon. Sa matandang lalaki, nakaupot lugmok at sa binatilyong 14 na taong gulang na binago ang takbo ng maraming buhay sa isang tapang na kilos. Tahimik pa ring nakaupo si Domingo, hindi makakilos, nilulunod ng mga alaala. At sa tapat niya ay nakatayo si Pablo Santos, hindi na basta estudyante, kundi isang saksi sa katotohanan. Patuloy ang tiktak ng orasan ng kafe, pero para kay Domingo Santiago, ang oras ay tuluyan ng nag-iba ng kahulugan. Nakatayo pa rin si Pablo Santos, hindi gumagalaw, hindi siya nagmadaling umalis. Wala siyang inaasahan mula sa makapangyarihang lalaking nasa harap niya. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, isa lang siyang ordinaryong binatilyo pauwi mula sa paaralan. Ngayon, narito siya, harapan sa isang bilyonaryo na buhay pa dahil sa kanya. Tumingala si Domingo at tumingin sa kanya. Ang mga matang kanina'y puno ng pagkalito, ngayon ay matalim na, nakatuon, gising. Ito na ang tingin ng isang lalaking matagal nang natutulog sa kasinungalingan at ngayon tuluyan nang nagising. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Tanong niya. Kalmado ang boses. Hindi iyon boses ng taong durog, kundi boses ng isang taong nakakita na ng liwanag matapos ang mahabang panlilinlang. Bahagyang yumuko si Pablo, hindi sa hiya, kundi dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ginawa ko lang ang tama, mahina, ngunit buo ang kanyang sagot. Tahimik na tinanggap ni Domingo ang sagot na iyon. Napakasimple, pero napakalalim. Ginugol niya ang buong buhay na napapaligiran ng mga taong may kailangan sa kanya, mga sinungaling, mapagkunwari, tuso. Pero ang batang ito'y iba siya. Wala siyang yaman, wala siyang koneksyon, walang dahilan para makialam. At sa harap ng panganib, tumindig siya para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa buhay ng isang estranghero. Bahagyang yumuko si Domingo, inilapat ang mga siko sa mesa. Hindi nagiwas ng tingin, matatag ang puso mo, may utang ako sa iyo, buhay ko. Napakurap si Pablo, hindi makapaniwala sa bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya ginawa ito para sa pasasalamat, pero galing kay Domingo Santiago, hindi iyon mga salitang walang laman. At doon niya naunawaan, hindi pa ito pagtatapos ng isang krisis, kundi simula ng kung ano pa. Huminga ng malalim si Domingo at dahan-dahang tumindig. Unti-unti niyang binalik ang tindig ng isang leader, ng isang taong bumuo ng imperyo, ng isang desididong magpatuloy. May sakit pa rin sa kanyang mga mata, pero ngayon may kasamang bagong sigla. Umupo ka, Pablo. Nag-alinlangan si Pablo pero sumunod. Tahimik siyang humila ng upuan at naupo sa tapat ni Domingo. Ilang sandali silang tahimik bago muling nagsalita si Domingo. May mga magulang ka ba? Tumango si Pablo. Oh, ang tatay ko si Danilo Santos. Bahagyang tumaas ang kilay ni Domingo. Si Colonel Danilo Santos? Muling tumango si Pablo. Tumahimik si Domingo ng ilang saglit. Alam niya ang pangalang yon, isang taong ginagalang, kilala sa disiplina, dangal at prinsipyo. Lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang lakas ng loob ng batang ito may pinanggagalingan. Anak ka ng isang lalaking matagal ko nang iginagalang. Mahinang sabi ni Domingo. Walang tugon si Pablo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ama, pero alam niyang ang desisyong ginawa niya ngayon ay sariling desisyon. Hindi dahil sa pangalan. Ginawa niya iyon dahil tama lang. Matagal siyang pinagmasdan ni Domingo bago muling nagsalita. Gusto kitang tulungan, Pablo. Napakunot ang noo ng binata. Tulungan ako?
Tumango si Domingo, matatag ang tinig. Iniligtas mo ang buhay ko at hindi ako yung tipong nakakalimot sa ganyang bagay. Anuman ang kailangan mo, pag-aaral, oportunidad, gabay, sisiguraduhin kong makakamit mo. Anuman ang pangarap mo, tutulungan kitang abutin yon. Napatulala si Pablo. Hindi niya inasahan ito, ni hindi niya naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat. Pero habang tumititig siya kay Domingo, walang bahid ng panlilinlang, walang kondisyon, walang bitag, tunay na pasasalamat. Hindi ko to ginawa para sa kapalit, mahina niyang sabi. Ngumiti si Domingo, maliit pero totoo. Kaya nga gusto kitang tulungan. Bahagyang yumuko si Domingo, malalim ang tingin. Sanay siya sa mundo ng mga delikadong transaksyon, mga tusong kalaban at tagumpay na may halong panganib. Pero sa lahat ng utang na loob sa buhay niya, ito ang may pinakamalalim na halaga. Tahimik lang si Pablo, pilit nilulunok ang lahat ng nangyayari. At saka dahan-dahang inilabas ni Domingo ang kanyang telepono mula sa bulsa ng coat. Sanay at kumpiyansa niyang hinanap ang tamang kontak. Walang pagdadalawang isip, tumawag siya. Nanonood lang si Pablo, litong-lito. May estudyanteng kailangan mong makilala, sabi ni Domingo sa telepono. Karapat-dapat ang batang to sa pinakamagandang kinabukasan. Napakurap si Pablo. Hindi niya alam kung sino ang kausap ni Domingo, pero alam niyang hindi basta tawag lang ito. Umayos siya ng upo, ramdam ang bigat ng bawat segundo. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Tumingin si Domingo, malumanay ang sagot. Binubuksan ko ang pinto para sa'yo. Sa loob ng ilang minuto, patuloy ang pag-uusap ni Domingo. Hindi marinig ni Pablo ang kabuuan ng tawag, pero may ilang salitang pumapasok. Isang pangalan, isang eskwelahan, isang kilalang pribadong akademya, pinakamahusay sa lungsod. Doon nag-aaral ang mga anak ng CEO, diplomat, politiko, eskwelahang hindi man lang niya pinangarap pasukin. At narito si Domingo Santiago, ang bilyonaryong muntik ng mamatay. Personal siyang nire-rekomenda, hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa respeto. Maingat na ibinaba ni Domingo ang telepono sa mesa. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa harap niya at tumingin kay Pablo ng direkta. Ang ekspresyon niya ay seryoso, ngunit hindi malamig. Ang tingin ng isang taong nag-aalok ng isang bagay na mahalaga. Kakatapos lang ng tawag. Siguradong makakapasok ka na sa pinakamagaling na pribadong paaralan sa buong syudad. Aniya. Kung tatanggapin mo, maaring magbago ang buhay mo sa loob lang ng ilang linggo. Papasok ka sa mundong pinapangarap lang ng karamihan. Nakatitig si Pablo sa kanya, halatang nabigla. Bakit? Tanong niya. Bakit mo to ginagawa? Hindi ko kailangan ng kahit ano. Bahagyang tumango si Domingo, parang inaasahan na niya ang tanong na iyon. Tama, sa ngayon niya. Hindi mo kailangan, pero karapat-dapat ka. Bahagyang ibinaba ni Pablo ang kanyang tingin, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil hindi siya sanay na inaalok ng tulong. Sanay siyang lumaban mag-isa, sanay siyang kumayod para makamit ang lahat. At sa kaloob-looban niya may konting pag-aalinlangan, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang maramdaman na may utang siya. Napansin yon ni Domingo. Kilala niya ang ganong klaseng pananahimik, ang uri ng pag-aatubili ng isang taong hindi sanay makatanggap ng kabutihan. Pero alam din niyang iba si Pablo. Hindi ito natatakot. Hindi lang niya inaasahang may magbibigay sa kanya ng ganito. Kaya bahagyang yumuko si Domingo, mahinahon ng tinig. Pablo, minsan kapag gumawa ka ng tama, ang universo na mismo ang magbabayad sa iyo. Hindi mo ito hiningi, hindi mo ito ginusto. At dahil doon, karapat-dapat kang tumanggap. Tahimik lang si Pablo, pinapalalim sa isip ang bawat salita. Nung sumigaw siya sa kafe, nung tumakbo siya para pigilan ng isang pagpatay, hindi niya ginawa yon para sa gantimpala. Pero ngayon,
narito ang isang pagkakataon, isang bukas na pinto na maaring magbago ng kanyang kinabukasan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Domingo, mahina pero may bigat. Kung ganon, huwag ka nang magsalita. Basta lakarin mo ang pintong iyan. Dahan-dahang tumango si Pablo. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na niya kayang balewalain ito. Umupo si Domingo at huminga ng malalim, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katahimikang may kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, nagtayo siya ng mga negosyo, nakipagsabayan sa mga dambuhala at nagkamal ng yaman. Pero wala sa mga tagumpay na iyon ang sumapat sa naramdaman niya ngayon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi pera ang hinabol niya. Tumulong siya sa isang taong tunay na karapat-dapat at doon niya naramdaman may saysay pa rin ang lahat. Sa labas, tahimik ang lungsod. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbigay ng malamlam na liwanag sa bangketa habang ang langit ay nakabalot sa katahimikan. Naglakad pa uwi si Pablo sa dati niyang daan, pero ngayong gabi, ibang-iba ang pakiramdam. May kung anong bago sa hangin. Hindi takot, hindi kaba, kundi yung uri ng katahimikan bago magsimula ang isang panibagong yugto. Huminto siya sa harap ng kanilang pintuan. Ipinatong ang kamay sa seradura. Mainit ito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad ang liwanag at init ng tahanan. Sa loob, nakaupo si Colonel Danilo Santos sa kanyang upuan, nakatutok ang mata sa TV. Pinapanood ang balita ng may disiplina ng isang sundalo. Matikas ang tindig, maiksi ang gupit, isang presensyang parehong nakakatakot at nagbibigay ng seguridad. Nang sumara ang pinto, agad siyang tumingin, hindi dahil sa hinala, kundi dahil lagi lang siyang mapagmasid. Tahimik na pumasok si Pablo, ibinaba ang bag at humarap sa kanyang ama. Seryoso ang mukha. Dad, kailangan ko pong makipag-usap sa inyo. Walang alinlangan, pinatay ni Danilo ang TV, ibinaba ang remote at itinuon ang buong atensyon sa kanyang anak. Anong nangyari? Tanong niya. Huminga ng malalim si Pablo at ikinuwento ang lahat. Mula sa nakita niya sa kafe hanggang sa pagsigaw niya sa komprontasyon kay Romina, ang pag-amin, ang pagdating ng pulis at sa huli, ang alok ni Domingo. Walang pinigil. Bawat detalye sinabi niya at si Danilo tahimik lang, nakikinig. Habang nagsasalita si Pablo, napansin niyang tumigas ang tindig ng kanyang ama. Humigpit ang panga at ang pagkakahawak sa armrest ay naging mas madiin. Pero wala siyang sinabi, pinakinggan lang niya ang lahat. Nang matapos ang kwento, tumahimik ang buong silid. Hindi alam ni Pablo kung ano ang dapat niyang asahan. Magagalit ba ang kanyang ama? Pagagalitan ba siya dahil inilagay niya ang sarili sa panganib? Pero imbes na galit, dahan-dahang tumango si Danilo. Ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming lalaking mas matanda pa sa'yo. Napatingin si Pablo, nagulat. Tumayo ang kanyang ama, lumapit at ipinatong ang isang matatag na kamay sa balikat ng anak. Ipinagmamalaki kita. 4 na salita, pero para kay Pablo, mas mahalaga pa iyon sa kahit anong parangal o scholarship. Dahil kung may isa mang tao na gusto niyang mapahanga, ito ay ang kanyang ama. Lumakad si Danilo patungo sa isang maliit na kabinet sa sulok, nagsalin ng whiskey sa baso. Pero hindi niya ito agad ininom. Hawak lang niya ito, tinititigan parang isang sundalong iniisip ang mga laban ng nakaraan. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang ginawa mo? Mahinang tanong niya. Nag-isip si Pablo tapos umiling. Tumingin si Danilo sa kulay amber na inumin bago muling nagsalita. Sa militar, hindi mo pinipili kung kailan haharap sa kasamaan. Minsan, bigla na lang ito sumusulpot. At kung hindi ka agad kumilos, baka hindi na maulit ang pagkakataon. Lumingon siya, tumitig sa anak. Ikaw, kumilos ka, hindi ka natakot, hindi ka umurungan. At yan ang nagtatangi sa mga taong basta nabubuhay, sa mga taong nagbabago ng mundo. Naramdaman ni Pablo
ang paninikip ng dibdib, hindi sa takot, kundi sa pag-unawa. Sa sandaling iyon, hindi niya inakalang bayani siya. Ginawa lang niya kung ano ang sa tingin niya ay tama. Pero ngayon, sa mga salitang iyon, naintindihan na niya. Maraming tao sa kafe ang nakapansin. Marami ang naramdaman na may kakaiba pero walang kumilos. Walang nagsalita, walang sumugal ng sariling ginhawa para sa isang estranghero, maliban sa kanya, at iyon ang bumago ng lahat. Tinitigan ni Danilo ang anak niya, seryoso, ngunit banayad ang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya, mahina, tahimik. Kaya, tanong niya, ano na ang napagpasyahan mo tungkol sa alok ni Domingo Santiago? Sandaling nag-alinlangan si Pablo, ibinaba ang tingin sa sahig bago muling tumingin sa kanyang ama. Matatag ang kanyang tinig. Tatanggapin ko po ang pagkakataon. Tumaas ang isang kilay ni Danilo pero hindi siya nagulat. Dahan-dahan siyang tumango. Mabuti na niya. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nagsabi siya ng isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na kumirot sa dibdib ni Pablo. Pero tandaan mo, walang ibinibigay ng walang kapalit. Kung tatanggapin mo ito, siguraduhing lilikha ka ng isang bagay na totoo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba rin. Nanatili sa isip ni Pablo ang mga salitang iyon matagal pagkatapos ng pag-uusap. Binigyan siya ng bihirang pagkakataon, isang bagay na hindi natatamasa ng karamihan. Pero ngayon, ang tunay na mahalaga ay kung ano ang gagawin niya dito. Sa labas, tahimik pa rin ang langit ng lungsod. Ang mga ilaw sa kalye ay patuloy na kumikislap sa mga bangketa. Pero para kay Pablo, ang gabing iyon ay simula ng isang panibagong yugto. May pagbabago sa hangin, hindi takot, hindi kaba, kundi isang tahimik na pagbabago na nararamdaman sa bawat hakbang. Pagdating niya sa harap ng bahay, pareho pa rin ang itsura ng lahat. Pero wala na ang dating pakiramdam. Ito ang unang hakbang patungo sa kinabukasang hindi niya inakala. Ang unang araw ni Pablo Santos sa St. James School ay malayo sa karaniwan. Mula sa pagpasok pa lang sa bakal na tarangkahan, parang nanaginip si Pablo. Ang maluluwang na landas na sementado ng bato, ang matatayog na Gothic na gusali na may matutulis na arko at malalawak na bintana, ang damuhan na parang ginupit ng ruler, parang eksena sa isang pelikula. Marami na siyang narinig tungkol sa St. James, isang paaralan para sa mga anak ng CEO, senador at mga negosyanteng sobrang yaman. Dito, ang mga estudyante ay may designer na bag, may suot na relong mas mahal pa sa isang taon na kita ng isang pamilya at may lakad na parang hindi pa nila kailanman narinig ang salitang hindi. Habang tumatawid siya sa campus, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mapanuri, nag-aalangan, maingat. Alam niyang hindi siya galing sa pera, wala siyang mamahaling sapatos at hindi rin siya nagsasalita tulad ng mga lumaking may mansion. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya kailangang maging bahagi ng mundo nila. Nakarating siya dito sa mas bihirang paraan, tapang. Sa unang klase pa lang, naririnig na niya ang mga bulong. May sumulyap, may umiwas ng tingin, pero ramdam niya alam na ng lahat. Siya ang batang nagligtas kay Domingo Santiago, ang binatilyong humarang sa isang pagpatay. Ang batang binago ang lahat gamit lang ang isang sigaw. Ngunit walang makapagsabi kung saan siya nababagay. Hindi siya isa sa kanila, pero hindi na rin siya simpleng outsider. Pero hindi iyon ang mahalaga kay Pablo. Pinanatili niya ang tingin sa unahan. Naalala niya ang bilin ng ama niya. Huwag mo lang tanggapin, gamitin mo ito. Gumawa ka ng halaga, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba rin. Ito pa lang ang simula. Nang hapon na sa cafeteria ng paaralan, malapad, marmol ang sahig, mahahabang kahoy na mesa at eleganteng ilaw, mag-isang kumakain si Pablo. Pero may boses na bumasag sa kanyang katahimikan. Ikaw yung batang nagligtas kay Santiago, di ba?
Tumingala si Pablo at nakita ang 3 lalaking estudyante sa harap niya. Ang nagsalita ay may blond na buhok, perpektong uniforme at ngiting mayabang. May pin sa kanyang blazer, tandaan ng pagiging student council member. Hindi natinag si Pablo. Maingat niyang ibinaba ang tinidor, tumingin ng diretso sa kausap. Tanong ba yan? Tugon niya, kalmado ang tinig. Naningkit ang mata ng blondeng lalaki, tapos tumawa ng tuyot. Akala mo ba, porket paborito ka ni Santiago, isa ka na sa amin? Ramdam ni Pablo ang kaunting inis, pero hindi niya ipinakita. Hindi ako pumunta rito para maging isa sa inyo. Pumunta ako para matuto. Tahimik ang mga salita niya, pero mabigat. May bumulong sa tenga ng blonde mula sa kasama niya, pero hindi pa siya tapos. Makinig ka, Santos, sabi niya. Mababa at matalim ang boses. Naloko mo si Santiago, pero hindi ako. Kilala ko ang mga manipulator. Hindi kumurap si Pablo. Alam niya ang totoo. May mga taong hindi matanggap na may isang tulad niya, isang batang galing sa wala, ay pumasok sa mundo nila. Akala nila may motibo, may agenda, dapat may kapalit. Pero tumayo si Pablo, dahan-dahang dumulas ang upuan pabalik. Kung yan ang kailangan mong paniwalaan, problema mo yan, hindi akin. At lumakad siyang palayo, hindi na lumingon. Hindi siya narito para mang-impress, narito siya para bumuo ng isang bagay na mas malaki. Sa mga sumunod na araw, nahanap ni Pablo ang kanyang ritmo. Hindi niya pinansin ang mga titig, ang mga bulungan, ang pag-aalinlangan. Tinutukan niya ang dahilan kung bakit siya narito. May mga guro na humanga, may mga estudyanteng interesado, at may ilan tunay na humanga sa kanya, hindi dahil kilala niya si Santiago, kundi dahil nakita nila ang lakas sa likod ng kanyang katahimikan. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na ito, pero hindi iyon mahalaga. Napatunayan na niya, isang tinig ang pwedeng magbago ng sandali, at isang tapang ang pwedeng magbago ng buhay. Samantala, sa kanyang corner office sa itaas ng lungsod, nakatingin si Domingo Santiago sa skyline na minsan niyang sinakop. Lahat ay nagbago. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na pera, kapangyarihan at diskarte ang susi sa lahat. Nagtayo siya ng imperyo, naging hari ng real estate, at nagtagumpay sa larangang hindi inaabot ng karamihan. Pero wala sa mga tagumpay na iyon ang nakapagsalba sa kanya sa pagtataksil ng taong pinakamalapit sa kanya. At hindi pera o kapangyarihan ang nagligtas sa kanya, kundi isang 14 na anyos na binatilyo, walang titulo, walang agenda, isang budhi lang at tapang. At ang katotohanan iyon, yan ang yumanig sa kanya. Ngayon, alam na niya, hindi lang numero, kasunduan o impluensya ang sukatan ng tagumpay. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggawa ng tama, lalo na kung walang ibang gumagawa. At ang batang nagpapaalala sa kanya noon, ang pangalan niya ay Pablo Santos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ng mga tao na may nagbago kay Domingo Santiago. Noon pa man, kilala siya bilang isang malamig at kalkuladong negosyante, isang taong sinusukat ang tagumpay sa tubo at estratehiya, hindi sa tao. Sa mga boardroom, siya ay kinatatakutan at iginagalang. Matalas ang instinct, walang puwang ang emosyon sa kanyang mga desisyon. Pero matapos ang araw na yon sa kafe, may nabago sa kanya. Hindi siya bumagal sa negosyo, pero nagbagal siya sa paraan ng pagtingin sa mundo. Nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na dati niyang binabaliwala, ang mga taong nasa likod ng mga numero. Napansin niya ang kanyang mga empleyado, hindi lang ang performance nila, kundi ang mga pinagdadaanan nila. Natuklasan niyang may isa sa kanila na nagtatrabaho ng dobleng oras para matustusan ang pagpapagamot ng ina. At ang dating Domingo Santiago, babaliwalain lang yon, pero ang bagong Domingo, tahimik niyang tinaasan ang sahod ng lalaki. Nagsimula siyang magpatawag ng mga pagpupulong, hindi lang para sa financial projections o revenue reports, kundi para makinig.
Nagtanong tungkol sa buhay nila. Inalala ang mga pangalan, ang pamilya, at napansin yon ng mga tao. Walang nakakaalam kung ano nga ba ang nagbunsod sa pagbabagong ito. Ramdam lang nila may nagiba. Ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan ay si Domingo mismo. Dahil minsan, ang mga taong hindi mo inaasahan, ang walang kapangyarihan, walang yaman, walang dahilan para makialam, ang siyang magpapabago sa iyo magpakailanman. Isang malamig na Lunes ng umaga, tinawag ni Domingo ang isang biglaang executive meeting. Hindi ito inaasahan at sapat na yon para kabahan ang buong ika-50 palapag. Kapag si Domingo Santiago ay gumawa ng biglaang hakbang, may ibig sabihin ito. Pagpasok niya sa boardroom, tumigil ang lahat ng usapan. Umupo siya sa pinuno ng mahabang mesa na salamin. Sa harap niya ay ang mga bihasa at bihis na executive. At sa tinig na malinaw at matatag, nagsimula siya, "Marami akong pinag-iisipan nitong mga nakaraang araw, anya, at naniniwala akong panahon na para magbago ang direksyon ng kumpanya." Tahimik ang silid. Nagkatinginan ang ilang executives. Hindi ito si Domingo. "Gusto kong magsimula tayo ng bago," dugtong niya. "Isang scholarship program para sa mga kabataang may talino, tapang at potensyal, pero walang kakayahang abutin ang mga pangarap nila." Tahimik pa rin ang silid. Sa wakas, isang executive ang nagtaas ng kamay. "Mr. Santiago, ibig niyong sabihin gagawa tayo ng charity?" Ngumiti si Domingo, mahina, taus-puso, hindi ang karaniwang negosyanteng ngiti. "Hindi," sagot niya. "Hindi ito charity, isa itong investment." Ipinasa niya ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Nasa loob nito ang plano, isang blueprint para sa isang bagay na higit pa sa kita. "Gusto kong tulungan ang mga batang tulad ni Pablo Santos. Mga kabataang napatunayan ang sarili, hindi dahil sa kung anong meron sila, kundi dahil sa kung sino sila." Ang kalituhan sa mga mukha ng mga executive ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Hindi ito publicity stunt, hindi ito para sa tax deduction. Totoo ito. "May isang batang nagligtas ng buhay ko," mahinang sabi ni Domingo, "at ginawa niya ito ng walang hinihinging kapalit. Doon ko napagtanto, gugugulin mo ang buong buhay mo sa pagbuo ng kapangyarihan, pero ang gusto ko ay lumikha ng kahulugan." Isa-isang tumango ang mga executive. Hindi na nila tinitingnan ang parehong Domingo Santiago na dati nilang kilala. May nagbago na sa kanya. At ngayon, naintindihan na nila kung bakit. Hindi na niya maibabalik ang mga taon ng kayabangan at pagkakampante, pero makakagawa siya ng isang bagay na magtatagal, isang bagay na magpapabago ng buhay. Ito ang magiging pamana niya. Ang kwento ng nangyari sa kafe ay hindi basta nalimot tulad ng ibang balita. Nanatili ito, hindi lang dahil sa pangalan ni Domingo Santiago, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Isang 14 na taong binatilyo, pauwi lang galing eskwelahan, ang nagbago sa kapalaran ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hindi niya ito ginawa para sa papuri, hindi para sa kasikatan. Ginawa niya ito dahil ito ang tama. At sa simpleng kilos na iyon, pinatunayan niya ang isang mas dakilang katotohanan. Ang hustisya ay walang titulo, at ang tapang ay hindi nangangailangan ng yaman. Ang scholarship program na inilunsad ni Domingo sa ngalan ni Pablo ay naging isang kilusan. Nagbukas ito ng pinto para sa mga estudyante sa buong bansa. Mga kabataang may talino at dedikasyon, pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pag-asa, sa pagiging nakikita. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Pablo sa pinakamataas na opisina ng Santiago Enterprises. Sa likod niya, tanaw ang lungsod. Sa ilalim ng salamin, kumikislap sa araw na parang mga salamin ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli si Domingo mula noong tinanggap niya ang tulong nito. Pagkakita sa kanya ni Domingo, ngumiti ito. Hindi ngiti ng negosyante, kundi ng isang taong tumapos ng isang siklo.
Kumusta ang bagong paaralan? Tanong niya. Ngumiti si Pablo. Nakakapanibago nung una pero unti-unti nasasanay na ako. Tumango si Domingo. Mabuti, aniya, dahil karapat dapat kang naron. Tumahimik siya, saka tumingin sa skyline at nang muling lumingon kay Pablo malalim ang titig. Alam mo, dahan-dahang sabi niya, nagawa mo ang isang bagay na akala ko ay imposible. Napakunot ang noo ni Pablo. Binago mo ako, sabi ni Domingo. At hindi ko sinasabi, yan basta-basta. Mahigit 70 taon akong nabuhay na iniisip na ang yaman, kapangyarihan at kontrol ang lahat ng mahalaga. Pero ikaw, ipinakita mo sa akin na may iba pa. Lumambot ang boses niya. Ipinapaalala mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi na sa kontrol, kundi sa karakter, sa paninindigan kahit nag-iisa ka. At sa huli, inulit niya ang mga salitang sumimbolo sa buong paglalakbay na ito. Ang hustisya ay walang kulay ng balat. Ang tapang ay walang ranggo. Walang sinabi si Pablo. Hindi na kailangan dahil hindi lang ito isang pagtatagpo. Ito ang simula ng isang bagay na higit pa sa kanilang inakala. Nakaramdam si Pablo ng malamig na kilabot sa kanyang likod, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng mga salitang binitawan ni Domingo. Ang katotohanan iyon, matagal na niya itong alam, pero iba ang tama kapag galing sa isang tulad ni Domingo Santiago, isang taong may yaman, kapangyarihan at impluensya. Mas tumatagos, salamat, mahinang sabi ni Domingo. Hindi lang dahil sa iniligtas mo ang buhay ko, kundi dahil pinaalala mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, na kahit ang isang maliit na kilos, kung ginawa sa tamang panahon, ay maaaring makaligtas ng isang tao. Paglabas ni Pablo mula sa Santiago Tower at pag-apak niya sa abalang lansangan ng lungsod, dala niya ang isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May malalim na nagbago. Hindi lang niya binago ang landas ng sarili niyang buhay, binago rin niya ang buhay ng iba. Ng isang taong sa paningin ng mundo tila kumpleto na, pero sa loob kulang sa pinakaimportanting bagay sa lahat, pananalig sa kapwa. At ngayon, may isang bagay si Pablo na hinding-hindi niya makakalimutan. Minsan, isang saglit ng tapang, isang desisyon sa isang iglap, ay maaaring kumalat at baguhin ang mas marami pang buhay kaysa inaakala natin. Ang kwento ni na Pablo Santos at Domingo Santiago ay hindi lang sumikat dahil sa tangkang pagpatay sa isang bilyonaryo. Ito ay naging higit pa, isang simbolo, isang paalala na may tiwala pa, may malasakit pa at may tapang pa sa mundong ito. Na ang isang tinig ay may kakayahang magbago ng direksyon ng isang kwento, na ang paninindigan kahit nag-iisa ka ay kayang yumanig sa buong paligid. Pumasok si Pablo sa isang mundo ng kayamanan at pribilehiyo, pero hindi siya pinahubog nito. Nananatili siyang si Pablo Santos, anak ng isang sundalo, binatilyo mula sa simpleng pamilya, isang batang lalaki na hindi kailanman humiling ng pagkilala. Pero ang kanyang mga gawa ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa kahit anong pangalan o posisyon. Hindi siya galing sa kapangyarihan, naging makapangyarihan siya dahil sa integridad. At iyon ang nagbigay ng tunay na kaibahan. May mga kwentong nagtatapos sa isang tuldok, pero may mga kwentong ngayon pa lang nagsisimula. Ang kwento ni Pablo Santos ay hindi lang tungkol sa isang batang nagligtas ng isang lalaki. Ito ay kwento ng lakas na bumangon kahit mas madali ang manahimik. Kwento ng hustisya na hindi nasusukat sa kulay ng balat, ng tapang na hindi kailanman humihingi ng permiso. Kwento ng pagkilos, kahit ikaw lang mag-isa ang kumikilos, dahil minsan ang isang desisyon lang ay kayang baguhin ang lahat. Ngayon ikaw ang tinatanong, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sapatos ni Pablo? Magsasalita ka ba? Reresponde ka ba kahit walang kasiguraduhan? Kahit walang kasama? Kahit may duda, panghuhusga o panganib? Ibahagi sa amin ang iyong sagot sa mga komento.
Gusto naming marinig ang iyong kwento. Kung naantig ka ng kwentong ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong marinig. Pindutin ang like, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga kwentong may kabuluhan. At tandaan, ang hustisya ay walang kulay ng balat. Ang tapang ay walang ranggo at kahit ang pinakamaliit na kilos ay kayang baguhin ang mundo. Maraming salamat sa panunood, manatiling matapang, manatiling mabuti at palaging maniwala sa kapangyarihan ng paggawa ng tama. Sa kalagitnaan ng isang marangyang tanghalian,